Magandang araw mga kaibigan. This is Kesa from Shophouse Gaming and we are counting down sa aking top 10 Sega Dreamcast games. As always, this is in no particular order. Let's get started. Sonic Adventure 2, yung pinakauna kong game na nilaro sa Sega Dreamcast nung binili ko siya. Maganda yung graphics, magandang soundtrack at may variety siya ng playstyle depende sa character na gamit. Dito kasi may dalawang campaign na available na pagpilian, yung Hero at yung Dark. Halos parehas lang naman sila kung tutuusin. Yung story lang nila ang naiba. In terms of gameplay, parehas lang. Yung speed levels para kay Sonic or Shadow, yung puzzle arena na maghahanap kayo ng Chaos Emeralds gamit si Rouge o kaya si Knuckles. At ang mga robot levels naman na gamit si Tails o si Eggman. Despite sa bad reviews na binibigay ng mga tao sa game na ito, na-enjoy ko siya and would still recommend sa mga Sonic fans. Grandia 2, isang JRPG na sequel naman ng Grandia na nilabas sa PlayStation. From 2D action, naging tactical turn-based naman yung battle niya. Catchy yung story, parang anime. At ayos din yung voice work. Kung hindi ka nga lang okay dun sa paulit-ulit yung naririnig ng sinasabi ng characters, maririndi ka dito. Pero sa akin personally, I don't mind at minsan sinasabayan ko pa. Phantasy Star Online, my first online game. Kaso nilaro ko to ng offline kasi hindi pa masyadong uso ang internet sa lugar namin nung naglalaro ako nito. Isa itong MMORPG na pwede mong laruin offline at meron din mga private servers na nagpe-persist hanggang ngayon 2024 na. Simple lang ang gameplay at mechanics ng game pero sobrang fun nito nung panahon niya. Recently nagkaroon ito ng sequel na titled PSO2 o Phantasy Star Online 2 na medyo sumablay. Kaya ni-remake nila ito into New Genesis Phantasy Star Online 2 na hindi ko alam kung bakit hindi pa nila tinawag na Phantasy Star Online 3. Skies of Arcadia, isa sa mga best JRPG na nalaro ko from Dreamcast. Actually, mangilan-ngilan din ang mga JRPGs dito pero isa ito sa nagmarka dahil sa ganda ng story at gameplay. Turn-based ang battles nito gaya ng mga typical na JRPG pero mas maganda yung focus ng game sa exploration gamit ang airship. Nagkaroon ito ng re-release sa Nintendo GameCube at kung papalarin, I would like to play it again. Kaya sana i-remaster din ito for the current gen of consoles. Power Stone, isang arcade fighting game na pinort din sa Dreamcast. One-on-one fighting ito into a 3D arena na often masikip lang. Ang goal mo dito syempre ay ma-knockout yung kalaban using yung fighter mo. What set this game unique and fun ay yung randomness na involved sa battle. Random weapons na makukuha mo sa paligid at kapag nakuha mo yung tatlong Power Stone, makakapag-transform ka into a more powerful alter ego which results in an extreme advantage o pagkapanalo. Marvel vs. Capcom 2, ang pinakamalupit na 2D fighting game nung panahon niya para sa akin. Ito yung naging benchmark ko sa mga fighting games noon. Ito ang sequel ng Marvel vs. Capcom na naging sikat sa mga arcades noon. Maganda ang port nito at talagang malakas din umubos ng oras kaka-unlock ng mga characters. Awkward lang talaga yung triggers ng Dreamcast kaya medyo mahirap laruin compared sa ibang controller gaya ng DualShock ng PlayStation. Crazy Taxi, isang arcade-style taxi driving simulation na hindi masyadong ibinase sa realism. Pure fun and enjoyment lang siya. Straightforward din, pipili ka lang ng car o driver at kukuha ng pasahero para maihatid dito. Tapos depende sa customer kung gaano kalayo yung paghahatira. Kulay green para sa malalapit lang, orange para sa katamtaman, at red naman para sa malalayo. The game was later ported sa ibang mga consoles at pati na rin sa PC. Resident Evil Code Veronica. Ito sana yung magiging third entry sa mainline series ng Resident Evil. Kaso ito yung ginawang side story instead of Resident Evil 3 Last Escape. Pinagbibidahan ulit ni Claire Redfield na isa rin sa mga bida ng RE2. Sobrang improved yung graphics from the previous ones dahil sa lakas ng Dreamcast console. Ang galing ng panning ng camera kahit naka-fixed camera angle at sobrang sharp ng models niya. Nagkaroon din ito ng port sa PS2 na titled Resident Evil Code Veronica X. Shenmue, isa sa pinakaunang encounter ko sa mga open world sandbox RPG and I believe na nag-pioneer ng gantong klaseng game na very much ancestor na ng Yakuza series. Nilabas noong 1999. Noong panahon nito, ang lakas ng dating niya dahil wala pang gantong klaseng game by that time. Maganda yung graphics at may voice acting na din. Medyo mabagal lang yung gameplay niya. Konting fighting, tons of quick time events, heavy on story, and for anyone interested, nagkaroon ito ng remastered version para sa modern consoles. Soul Calibur,
isang weapon-based fighting game na sequel ng Soul Edge na inilabas noong 1999 sa Sega Dreamcast. Sumikat ito sa mga arcade dahil sa technical aspect ng game, especially ang graphics nito at presentation. Meron din silang magandang investment sa mga backstory ng mga characters. Therefore, nagkakaroon ng attachment ang mga player na nakaka-relate sa kanila. Ang Dreamcast version ng Soul Calibur is often cited as an example ng home conversion ng game na mas maganda kesa sa original. Ang malupit pa rito, meron silang mga mission battle na bibigyan ka ng task sa bawat level para maka-earn ng points na magagamit mo naman sa pagbili ng artwork, sketches at CG portrait ng mga characters in-game. Those were my top 10 kahit marami pang magagandang laro sa Dreamcast. Naaalala nyo pa ba ang Sega Dreamcast at mga games nito? Comment down below what you think are the best games para sa system na ito. Salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!